Pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salembay Abdullah at Juwayriya bin Emran Muhammad kasama si Hamsari Pala. MHS Delivers, sumasahing papawid upang maiparating sa inyo ang mga dapat ninyong malaman ukol sa mga serbisyong pabahay, regulasyon at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bibara at sa liderato ni BARM Chief Minister Abdul Rauf A. Makakuwa. MHS Delivers. MHS Delivers. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you, Allah subhanahu wa ta'ala. We have no knowledge except what you have taught us. Verily it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa ho ang napakaganda, mapagpala at makatahanang umaga ho sa ating lahat. And welcome once again sa ating programang MHS Delivers. Ito ang programa sa radyo na hatid sa inyo ng Ministry of Human Settlements and Development o MHSD, ang tinaguriang housing arm ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o ng BARM. Ngayon ay, of course, araw ng Huwebes at tuwing ganitong araw tayo ho ay nagkakasama-sama at nagkakaroon ng diskusyon sa Himpapawid through our program MHS Delivers. Ito ay isang oras sa programa na hitik sa mga bahagi. Kabilang na dyan ang ating balitaan, ang ating IPH, HSF, MHS Discusses at ang ating KKK. At syempre ngayon po ay araw ng Huwebes, siyempre sinabi ko na kanina, at ikalima sa buwan ng Pebrero taong 2026 at ikalabing-pito sa buwan ng Shaban 1447 sa ating Hijri calendar. And this is our 258th episode ng ating programang MHS Delivers. Alhamdulillah, Masya Allah, tayo ay narito pa rin at naghahatid sa inyo ng mga impormasyong dapat nyo talagang malaman mula sa MHSD. At syempre tayo ho ay napakikinggan sa DXMS Radio Bida 882 kHz sa inyong mga pihitan. Sa AM frequency po yan. At live din tayo sa Facebook, Ministry of Human Settlements and Development, BARM. Kayo po ay aming inaaniyahan na samahan kami hanggang matapos ang ating isang oras na programa mamayang alas 12 at 13 ng tanghali. At syempre ngayong araw na ito, kapiling pa rin natin ang ating mga kabalay at kapwa homecaster na katulong natin na ihatid sa inyo ang mga impormasyon kung saan kayo po ay magiging informed, educated at syempre makakakuha kayo ng mga makabuluhang ideya sa ating mga pang-araw-araw na pamumuhay. Ayan, mula sa ating kanan, nariyan ang ating kabalay na si Ria na mabati na sa inyo. Kabalay na Ria, assalamualaikum, good morning. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Isang magandang matatahanang umaga po sa ating lahat, sa mga nakikinig sa radyo at nanonood ng live stream. Ako po ang inyong lingkod Bangsamoro, Juwayriya bin Emran Muhammad. Ayan, ang pagbati mula sa ating kabalay na si Ria. At mula sa kaniyang corner, mula sa kanan, tayo naman ay dadako sa ating kaliwa. Nariyan ang ating kabalay na si Hamsi, nababati na rin sa atin. Kabalay na Hamsi, good morning, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Ma'am Sally at kabalay na Ria. At makatahanan at makulimlim na umaga sa lahat ng ating mga kabalay na patuloy pa rin tumatangkilik sa ating programang MHS Delivers, and welcome po sa aming panibagong episodyo na aming programa kung saan isang oras na naman po tayo magsasama-sama para sa mga makabuluhang talakayan at mga bagong kaganapan ng aming ministeryo. At ako po ang inyong lingkod Bangsamoro, Hamsari Pala. Ayan, magbati naman sa ating kabalay na si Hamsi. Tama yun, makulimlim ngayon sa labas. Kaya't mag-ingat po tayo. Dapat lagi tayo may dalang proteksyon, no? Pang-protect sa ating mga sarili dahil kapag ikaw ay nakakontract ng flu o sipon, ang hirap pong i-manage sa mga panahon ngayon. Kapag ikaw ay nag-umpisa ng sipunin,
expect na talagang hindi yung parang dati na pagkainom mo ng gamot, Tanggal kinabukasan tanggal na. Ngayon, hindi ho ganun. Mas lalo silang pinatibay, Ma'am Sally. Totoo yan. Ako, iba na ang virus ngayon. Talaga namang napakatibay na at hindi na madaling gamutin. Kaya hanggat kaya natin, iwasan natin na magkasakit tayo. Yan. Kumain tayo ng mabuti ng mga balanseng pagkain, masustansyang pagkain, at syempre, uminom ng maraming tubig. And take our supplements dahil kailangan na po talaga yan sa ngayon. Ayan, kung hindi po napapansin ang aking boses, ay yun na nga. Medyo hindi yung magandang ating pakiramdam sa ngayon. Subalit, kinakaya pa naman. Okay? So, ayan ho ang ating pagbati mula sa amin. Ang inyong mga kabalay mula sa Ministry of Human Settlements and Development. At ngayong araw na ito, ang ating magiging topiko sa ating MHS Discusses, yung ating talakayan portion ng ating programang MHS Delivers, ay patungkol sa 7 taong accomplishments ng MHSD sa Special Geographic Area. At mamaya, makakapiling natin, sino ba kabalay na Ria, ang ating makakapiling sa ating MHS Discusses. Para sa paparating na plebiscite anniversary ng Special Geographic Areas, babalikan natin ang lahat ng accomplishments at mga natapos natin para sa ating province na iyon, at sino pa bang mas bagay at mas nararapat na ibahagi sa atin ang mga accomplishments at activities na ito kundi ang ating Provincial Director ng MHSD Special Geographic Areas, Hamza A. Salik, na papunta na ngayon sa station. Manila. Yes. Mamaya, marinig natin, mapapanood natin ang pagbati mula kay Provincial Director Hamza aka Kardawi, no? Salik ng MHS Special Geographic Area, inshallah. At bago ho yung ating MHS Discusses sa ating episode ngayon, again, this is our 258th episode ng ating programang MHS Delivers. Magbabalik tayo pagkalaan lamang ng ating napakahalagang paalala patungkol sa ating affordable housing program para sa ating balitaan. Kabalay na Almansor, kabalay na Ratonohas, at kabalay na AJ. Please take it away. Nais niyo bang magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan? Lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng kumpanya, opisina, o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pangunguna ni Minister Attorney Hamid Aminuddin D. Bara at sa suporta ni Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar ay makakuha ang proyektong Economic Housing Loan katulad ng mga struktura sa Phase 1 at 3 sa may Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat, kasama ang Phase 2 sa Barangay Samba, Dato Odin Sinsuat. Layunin ng Ministry pagpatuloy ang mga proyekto sa Cotabato City, Special Geographic Areas, Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang 9 na requirements na kailangan ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, Certificate of Employment and Compensation notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. Kung balo naman, kailangan magpasa ng Death Certificate of Spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Panlima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-walo, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-siyam, membership status verification slip. Para magpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page, o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. Yes,
MHS Delivers. At yan ho ang ating napakahalagang patalasta sa patungkol ho sa ating affordable housing loan. At tawag po natin yan na Salam Homes dyan sa may barangay Samba, Dato Udin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Nariyan po ang ating mga housing units na available sa ngayon sa barangay Samba, Dato Udin, Sinsuat. At ini pong kung ini pong ninanais na malaman ang mga detalye kung paano nga ba maka-avail ng mga housing units na ito, maaari kayong bumisita sa Housing and Human Settlements Division o HHSD. Diyan po sa opisina ng MHSD Regional Office sa tabi ng COA BARM sa Bangsamoro Government Center BGC, Cotabato City. Yan, Rosary Heights 7. At bilang pagpapatuloy, tayo ho ay tutunghayan na ating mga balita ngayong araw na ito para sa ating 258th episode ngayong February 5, 2026 and the 17th of Shaban, 1447. Ang ating headlines ngayong araw: MHSD aktibong nakibahagi sa Bangsamoro World Hijab Awareness Day 2026. Mga opisyales ng IOM malugod na tinanggap ng MHSD. Para sa detalye ng ating unang balita, MHSD aktibong nakibahagi sa Bangsamoro World Hijab Awareness Day 2026. Narito si Kabalayna Ria. Nakiisang mga kawani ng Ministry of Human Settlements and Development, ang MHSD, ang housing arm ng BARM, sa pagdiriwang ng World Hijab Awareness Day 2026 na ginanap noong 2 ng Pebrero ngayong taon sa KCC Convention Center, Cotabato City, na may temang #Unity in Hijab. Isinagawa ang pagdiriwang bilang pagpapakita ng pagkikisa sa mga Bangsamoro Muslim na kababaihan at bilang selebrasyon ng pananampalataya, pagkakakilanlan at pagbibigay kapangyarihan sa mga kababaihan. Formal na binuksan ng programa sa pamamagitan ng mensahe ng pagbati ni Haja Bainon G. Caron, chairperson ng Bangsamoro Women Commission o BWC BARM, na nagbigay diin sa kahalagahan ng World Hijab Awareness Day bilang isang plataforma para sa kamalayan, paggalang at pagkilala sa dignidad at mga karapatan ng mga kababaihang Muslim. Naghatid naman ang mensahe ng pakikisa si BARM Chief Minister Honorable Abdul Rauf A. Makakua bilang pagtutugay sa mga kababaihang Bangsamoro at muling pagpapatibay ng paninindigan ng pamahalang Bangsamoro sa pagsusulong ng inklusibidad, pangangalaga sa karapatan ng kababaihan at pagsuporta sa mga programang nagpapalakas sa kababaihan sa buong rehiyon. Nagbigay rin ng mensahe ng suporta si Senador ng Pilipinas na si Honorable Robin Hood Ferdinand Carino Padilla sa pamamagitan ni Muhammad Yu Balimbingan ng BWC. Pinarangalan ni Senador Padilla ang lakas, paninindigan at katatagan ng mga kababaihang nagsusuot ng hijab na kinilala niya bilang sagisag ng pananampalataya, tapang at dignidad. Tampok din sa programa ang video messages ni Miss Queenie Padilla, Ambassador ng National Commission on Muslim Filipinos o NCMF, na nagpahayag ng pakikisa sa mga kababaihang Muslim at binigyang diin ang mahalagang papel ng mga kampanyang pangkamalayan sa pagbabasag ng mga stereotype at sa pagtataguyod ng paggalang sa isa't isa. Isa sa mga tampok na bahagi ng pagdiriwang na ang hijab donation turnover na pinangunahan ni Chief Minister Makakua kasama si Commissioner Caron at Ustadza Anisa Taha, kung saan nakinabang ang piling mga orphanage. Sumasagisag ang inisyatibang ito sa sama-samang suporta para sa mga batang Muslim na kababaihan at mga batang babae at pinagtitibay ang diwa ng malasakit at pananagutang panlipunan.
Kasama rin sa programa ang mga mensahe ng pakikisa mula sa mga Bangsamoro leader at mga tagapagtanggol ng karapatan ng kababaihan na sinundan ng paglagda ng Memorandum of Understanding o MOU sa pagitan ng BWC, Volunteer Spark Others o VSO, at United Youth of the Philippines Women o UNIFIL Women. Layunin ng MOU na palakasin ang ugnayan at pagtutulungan sa pagsusulong ng women empowerment, advokasya at inklusibong kaunlaran sa rehiyon ng Bangsamoro. Nagbigay rin ng mensahe ng suporta si Congresswoman ng Maguindanao del Sur at Cotabato City Honorable City Shahara Bay Dimple ay Mastura na binigyang diin ang mahalagang papel ng kababaihan sa pamamahala at pagbuo ng bansa. Samantala, si Deputy Minister Nuraini Tan Lim ng Ministry of Social Services and Development o MSSD BARM ay nagbigay diin sa dignidad at mataas na pagpapahalagang ibinibigay sa kababaihan sa Islam at nagsabing ang kababaihan sa Islam ay hindi lamang nararapat sa pantay na pagtrato, kami ay higit na pinahahalagahan. Samantala, pinahayag ni Bangsamoro Director General Esmael W. Ibrahim ng MHSD ang kanyang pasasalamat sa mga kababaihan ng MHSD sa kanilang aktibong pakikilahok sa programa. At pinuri ang kanilang matibay na pagpapakita ng pakikiisa at dedikasyon sa pagsusulong ng kamalayang pangkultura at pagpapalakas ng kababaihan. Ang pakikilahok ng MHSD at ng mga katuwang nito sa World Hijab Awareness Day 2026 ay nagbigay diin sa sama-samang panindigan para sa unity in hijab, paggalang sa pagkakaiba-iba, at pagsulong ng inklusibo at empowered na mga komunidad sa Bangsamoro. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad na paumuhay, ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Joeria Bint Emran Muhammad, nag-uulat. Maraming salamat, Kabalay na Ria, sa detalye ng ating unang balita. Samantala, mga opisyales ng IOM malugod na tinanggap ng MHSD. Sa pangunguna ni Officer in Charge at Deputy Minister Aldi Nasiri, malugod na tinanggap ng pamunuan at mga kawani ng Ministry of Human Settlements and Development o MHSD ang housing arm ng BARM, ang International Organization for Migration o IOM Philippines Mission, noong Enero 27 taong kasalukuyan sa MHSD Conference Room, Bangsamoro Government Center, Cotabato City. Kabilang sa delegasyon ng IOM, sina Tristan Burnett, Chief of Mission ng IOM Philippines Mission, Irina Yamashita, Head ng Mindanao Sub-Office, at Michael Dumamba, National Program Coordinator. Nagbigay ang pagbisita ng pagkakataon sa parehong institusyon na talakayin ang mga kasalukuyan at posibleng larangan ng kooperasyon na sumusuporta sa napapanatiling kaunlaran at inklusibong paglago sa BARM. Bukod kay OIC Asiri, dumalo rin sa pagpupulong ang mga opisyal ng MHSD na pinangunahan ni Director General Esmael Ibrahim. Kasama rin sila Director 2 Salim Denuna ng Operations and Management Service at Director 2 Suharto Wahab ng Technical and Regulatory Service. Gayon din si Chief Abdul Hamid Alawi Jr. ng Policy Development, Coordination and Regulation Division. Sa pagpupulong, nagpalitan ng pananaw ang magkabilang pangkat hinggil sa mga umiiral na programa, mga hamon at mga oportunidad sa pagtugon sa pangangailangang pabahay at sa pagpapalakas ng katatagan ng mga komunidad. Binigyang diin sa talakayan ang kahalagahan ng ugnayan sa pagitan ng mga ahensya ng pamahalaan at ng mga internasyonal na organisasyon sa pagsusulong ng agenda ng kaunlaran sa BARM at sa pagpapabuti ng kalagayan ng mga pamayanang Bangsamoro. Ipinahayag ni OIC Asiri ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa IOM Philippines Mission sa patuloy na suporta at pagkikipagtulungan nito. Tiniyak din niya ang matibay na paninindigan ng MHSD na ipagpatuloy
At higit pang palakasin ang ugnayan sa IOM sa pagsusulong ng mga programang nagtataguyod ng napapanatiling paninirahan, panlipunang proteksyon at inklusibong kaunlaran sa rehiyon. Ang courtesy visit ay muling nagpatibay sa sama-samang hangarin ng MHSD at IOM na magtulungan sa pagpapatupad ng mga inisyatibang naglalayong bumuo ng mas matatag na mga komunidad at isulong ang napapanatiling kaunlaran sa Bangsamoro. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad na pamumuhay ng Bangsamoro, ako ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah, nagbabalita. At sumayin nyo ang ating mga balita ngayong araw na ito para sa ating 258th episode ng ating programang MHS Delivers. Bago tayo dumako sa ating mahalagang paalala ngayong araw na ito, mangyaring mabatiin natin ang ating guest ngayong araw na ito upang matalakay, may bigay sa atin ang detalye ng ating topic para sa ating MHS Discusses. Mamaya-maya po yan. Narito na ho ang ipinakilala sa atin ni Kabalay Naria kanina, ang Provincial Director ng MHSD Special Geographic Area o SGA, Provincial Director Hamza Salik sa kanyang pagbati. Ayan. Assalamualaikum, good morning, Provincial Director Hamza Salik ng MHSD SGA. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh at magandang umaga po sa lahat ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito po sa programa natin sa MHSD. Kasama po natin dito ang DX MS. Yes. Okay. Ayan. Ahlan wa sahlan po sa inyo at naway kapulutan po ninyo ng aral ang mga usapin po namin dito, yung mga activities, yung mga achievement po namin dito sa MHSD. Yes, mashallah, alhamdulillah. At mamaya talaga pong kukumpletuhin ni Provincial Director Salik ang lahat ng mga detalye ang dapat niyo malaman patungkol ho sa ating 7 taon ng accomplishments para po sa probinsya ng Special Geographic Area. Mamaya, PD Salik, babalikan ka namin sa ating MHS Discusses, pagkaraan lamang ng ating IPH, ang ating HSF. At bago ang ating IPH at HSF ngayong araw na ito, pakinggan natin, panoorin natin ang ating paalala patungkol sa ating resettlement housing program. Mga kabalay dyan sa kabilang kwarto, please take it away. Mga biktima ng hidwaan, kalamitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahideen at kanilang pamilya, at indigenous people. Sila ang mga benepisyaryo ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo mula sa Ministry of Human Settlements and Development sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021. Tututukan ng MHSD ang mga pangangailangan sa pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar A. Makapua, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan, para sa mga nawalan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Cotabato City. HSD delivers. Ayan, MHS Delivers. At yun ang ating paalala patungkol naman sa ating resettlement housing program sa MHSD. Dahil tayo nga po ang tinaguriang housing arm ng BARM. At sa ngayon, nasa kabuuang 5,701 housing units ang ating ini-establish sa buong rehiyong Bangsamoro. At mahigit isang
1,000 o 2,000 na po ang ating nakumpleto at naigawad sa mga nararapat na benepisyaryo ng mga housing units na ito across the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mula sa ating mainland, ang Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Special Geographic Area, Lanao del Sur hanggang sa ating island provinces. Sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Okay, at bilang pagpapatuloy ng ating programa, narito na po ang ating bahagi ng programa na tinatawag na IPH. Ano nga ba ang baong trivia ng ating kabalay na si Ria sa ngayon? Kanyang ibabahagi sa inyo, kabalay na Ria, isiwalat mo na yan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At ngayong araw na ito para sa ating segmentong IPH, Impormasyong Pambahay at Hanap Buhay, tatalakayin natin ang Social Development Committee. So ano nga ba itong... SDC. Yes, SDC. Baka track 2 na yan, track 3, or... Hindi naman yan, ano? SDCOM. So, ano nga ba itong SDCOM na ito? Ang SDCOM ay isa sa limang sektoral na committee sa ilalim ng Bangsamoro Economic and Development Council na kasalukuyang nagtipon ngayon ng mga membro para sa kanilang unang regular na meeting, regular na pagpupulong para sa taong 2026. So ngayon kasama po natin sa MHSD si Ate Shahara Pendalida, I believe, ang nag-attend para sa MHSD dahil membro po ang MHSD sa SDCOM na ito. Sa limang komite na under ng BEDC, membro po ang MHSD sa 3 sa kanila, isa sa kanila ang SDCOM. Sino nga ba ang ating focal for SDCOM? Housing and Human Settlements Division for SDCOM. At kasi mahulog din doon ang ating Community Support Services. So SDCOM po ang nakatoka sa gaya ng lahat ng committees para i-koordina ang pagbabalangkas at pagpapatupad ng mga patakaran, plano, programa at proyekto na may kaugnayan sa mga partikular na sektoral na alalahanin ng komite. At dahil social development ang SDCOM, ang kanilang head na ministry sa committee ay ang Ministry of Social Services and Development, habang member naman ng MHSD. Yes. So ngayon, para sa kasalukuyang meeting nila, layaw ipakita ang talakayan ang 5 pangunahing agenda, kabilang ang mga iminungkahing proyektong infrastruktura para sa taong 2027 ng mga piling state universities and colleges sa BARM, pati na rin ang pag-adapt ng pangalawang Bangsamoro Development Plan 2023 to 2028 midterm update, kasama ang results matrix nito, at ang Bangsamoro Development Investment Program para sa sektor panlipunan. So, good luck po sa inyong meeting. Inshallah, fruitful po ang inyong mga talakayan at may kita po natin ang mga resulta niya sa susunod na mga activities ng ating committee. For FYI din, ang ibang committees na under ang MHSD ay ang Infrastructure Committee at ang ating Development Administrative Committee. IDCOM and DACOM. Yes. Yes, that's right. So, Okay. yun po ang ating segmentong IPH, Impormasyong Pambahay at Hanap Buhay. There you go. Thank you, Kabalay na Ria, sa ating IPH ngayon about SDCOM. At dahil nabanggit ang MSSD bilang lead agency ng SDCOM, sila po ay busy ngayon at tayo po ay nakikiramay sa lahat ng nasunugan sa may barangay Lamion, Tawi-Tawi, sa nangyaring sunog noong gabi ng February 3, kung saan mahigit 1,000 ang nawalan ng tahanan doon po sa barangay na iyon, at mahigit 5,000 ang nilikas na individual, at ngayon ay kasalukuyang nasa evacuation centers sa Tawi-Tawi. Ang aming pong lubos na pakikiramay, at syempre ang sunod dyan is ang planuhin kung ano nga ba ang next step para sa ating pagtulong sa mga nasunugan dyan sa may probinsya ng Tawi-Tawi, inshallah. At yes, at bilang pagpapatuloy mula sa ating IPH, tayo naman po ay dadako sa ating HSF. Ano nga ba ang baong tips ng ating kabalay na si Hamsi ngayong araw na ito? Kabalay na Hamsi, bigay mo na yan sa amin. Yes, Ma'am Salet, para po sa ating segmentong Health and Safety First, Best Health is Our Greatest Wealth. Para sa ating segmento ngayong araw, ating tatalakayin ang kasalukuyang tropical storm
na nakakaapekto ngayon sa ilang bahagi ng Pilipinas. At ayon sa mga ulat ng kinaukulang ahensya, ang bagyong ito ay nagdadala ng malakas na ulan, malakas na hangin at banta ng pagbaha at pagguho ng lupa lalo na sa mga coastal at mabababang lugar. Ilang bahagi ng Visayas at Mindanao ang nakakaranas na tuloy-tuloy na pag-ulan at pagbugso ng hangin dulot ng tropical storm. And quick weather update lang po, natakpan ng mga makakapal na ulap or kaulapan na may kasamang kalat-kalat ng mga pag-ulan ang buong Visayas at Mindanao dahil sa lawak ng tropical storm na Basyang PH. Ngayong araw po nag-start ito at patuloy ang nagbabantang tumama ang sentro ng Basyang sa mga nasabing lugar. Inaasahan una itong magla-landfall sa Caraga Region area ngayong gabi or bukas ng madaling araw. Pagkatapos nito ay susunod na bababayin ang Northern Mindanao. Bukas ng hapon, nasaan ang malawakang pag-ulan at malakas na pabugso ng hangin na maring magdulot ng malawakang pagbaha tulad ng sabi natin kanina, at pinapayuhan ang lahat ng mga residente sa mga nabanggit na lugar na maghanda sa epekto ng bagyo at makiantabay sa mga susunod na updates. Ayun naman, that's according to Philippine Emergency Alerts Monitoring Center ng Pilipinas. At narito ang mga konting health and safety reminders para sa mga dapat natin gawin para maghanda sa storm na ito. Upang manatiling ligtas, narito ang ilang mahalagang paalala. Una, manatili sa loob ng ating mga bahay hanggat maaari at iwasan ng pagbiyahe kung hindi naman ito kinakailangan. Pangalawa, ihanda ang emergency go bag na may tubig, pagkain, gamot, flashlight, at mahalagang mga dokumento sa ating mga sarili. At panatiling may sapat na stock na malinis na tubig at ready to eat food sa ating mga kabahayan. At palitan palagi ang ating cellphone o power banks para sa emergency communication na pwede natin gamitin kapag tayo ay nakakaranas na ng bagyo. At siguraduhin maayos ang bubong, bintana at pintuan ng ating mga kabayan. Ilayo ang mga gamit sa sahig upang maiwasan ang pagkasira kapag tayo nakaka-experience na ng baha. At iwag magtapon ng basura sa kanal upang maiwasan ang pagbaha. Magsuot ng tsinelas o sapatos kapag lalabas upang makaiwas sa mga sugat or leptospirosis. At bantayan ang kalusugan ng mga bata. Makinig palagi sa weather updates at abiso ng LGU or Pag-asa. Magkaroon ng bayanihan or tulungan ang kapitbahay lalo na sa mga nangangailangan nito, at ang kaligtasan ay nagsisimula sa disiplina at tamang impormasyon. Ang simpleng pag-iingat sa araw-araw ay may malaking tulong upang makaiwas tayo sa ganitong sakuna. At yan po ang ating making segmentong Health and Safety First. Best health is our greatest wealth. Ako po nilingkod Bang Samoram Saripala. Ayan, maraming salamat Kabalay na Hamsi sa ating HSF ngayong araw na ito. So may kinalaman yan sa ating tropical storm Na Basyang. Yes, Letter B na, no? Ngayong taon, January. Ay, February na. So, letter B. Ano yung nauna? May nauna po ata. Letter A? Yes, okay. So, yun yung mga tips na dapat natin tandaan at isagawa ho natin. Kailangan po lagi tayong handa. Huwag maghanap sa panahon na hindi mo na mahanap yung mga hinahanap mo. Dapat nakahanda na po lahat yan. Kasama at, sa go bag natin. Correct, yung go bag na yan. Go bag sa lindol, go bag sa bagyo. Yan, kailangan talaga itong go bag na ito. Dapat kompleto, hindi lang bag. Easy to pick. Dapat Andun yung mga kompleto. pagkain natin, Yes, doon sa go bag. Sige. Yun po ang ating HSF. Sabi nga ng ating kabalay na si Hamsi, best health is your greatest wealth. MashaAllah, alhamdulillah. At tayo ay magpapatuloy na sa ating MHS Discusses ngayong araw na ito para sa ating 258 episode ng ating programang MHS Delivers. Babalikan natin si Provincial Director Hamza Salik ng MHSD SGA para sa ating diskusyon patungkol sa topikong MHSD's 7 years of accomplishments in the Special Geographic Area. First, tanong natin kay PD Salik, kamusta ka sa araw na ito? Kamusta ang iyong opisina? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa lahat ng ating tagapakinig at taga-subaybay ulit po. Alhamdulillah, mabuti naman po ang ating office, the Provincial Office of Special Geographic Area.
And of course, Cotabato City. Hindi lang po special geographic area ang sakop natin, kundi pati po ang Cotabato City. For the information of lahat. Okay, so kasama sa yes, under po. your areas. Okay, Jurisdiction ng Cotabato alhamdulillah. City. So, but the special geographic area is consist of 63 barangays. Barangays, okay. At ngayon po is naging 8 municipalities na sila, alhamdulillah. So, unti-unti po is nararamdaman nung lahat ng mga bumoto na sumama sa BARM from North Cotabato to BARM na regional office na meron na po silang munisipyo, at inshallah sa tulong po ng Bangsamoro government sa pamumuno po ng ating mahal na Chief Minister, inshallah is matutugunan po ang lahat ng mga kinakailangan ng mga constituent ng special geographic o area po. At sa ngayon po is nasa pang-7 taon na po tayo. Pang-7 taon na po ang special geographic area. Wow, na inshallah. pag-opted nila o Nagpili na pagpili maging na kabahagi. maging kabahagi ng BARM. So I think this coming Saturday from February 7 to I think it's more than 7 days or 1 week na anniversary From February 7. from February 7. This coming Saturday Okay. until next Saturday, I think, is meron pong programa ang Special Geographic Area and Development Authority sa pamumuno po ni MP Sir Boots Malang. So magsisimula po yung anniversary na ito, kick-off campaign o kick-off ng anniversary na to this coming Saturday. So ito ay bilang kanduli, ano ba tawag dyan? No? 7th anniversary celebration celebration ng Isgada po. So, ganyan po ang ating office, alhamdulillah. So talagang mabuti bibo, na laman. bibo ngayon. Ang SGA simula ngayong February 7 dahil mag-uumpisa ho ang kanilang celebration Yes. ng founding anniversary, no? Yes, Oh, 7th founding anniversary. 7th founding anniversary ng Special Geographic Area. Magiging busy ho ang SGADA, katuwang ang MHSD Special Geographic Area. So sa ngayon, kabalay na PD Salik ng SGA, ano na ba ang mga proyekto o mga serbisyong naibigay ng MHSD sa SGA simula noong mga unang pagkakataon? Okay, so as what I've said earlier po na yung SDA po is hindi lang po sakop ng SDA ang 8 municipalities ng sa North Cotabato, kundi pati po ang Cotabato City. Yes, So yes. ngayon po ay of course sa probinsya po sa province po na hawak po natin ngayon ay meron po tayong pinapatuwad na mga proyekto tulad ng housing resettlement at saka yung mga TDIF ng mga member of the parliament na gilads po sa atin. Okay, so hindi lang housing. So hindi lang po housing. So itong housing na ito yung talaga yung intended na proyekto ng office po natin, ng agency po natin. Pero may mga proyekto po na gina-download yung mga member of the parliament sa atin, at tayo po sa agency natin ang nag-implement nito tulad ng mga training center, Yes. ano pa? Yung mga covered court Yung mga ba covered kasama? court, Oo. yes, may mga covered court. Then ano pa, yung water system, yung land development. So kasama po 'yan sa binababa ng mga member of the parliament po sa ating agency, at tayo po yung mag-implementa nito. So bukod diyan, meron po tayong yung technical assistance doon sa paggawa ng mga comprehensive land use plan ng lahat ng mga municipalities. So ito po yung pinaka-challenge ngayon, maliban doon sa mga housing, of course, andyan na yan siya. So the implementation will be supervised by the provincial office of the STA, but one of the most challenging na dapat na maisagawa po natin o matapos po natin is itong pag-create ng comprehensive land use plan o That's SILUP o right. CLUP CLUP. sa bawat munisipyo. Dahil ang CLUP po na ito, dito po magsisimula ang lahat ng development. It is the mother plan of the all development. Yes, So that's right. dito natin matutukoy kung saan ba ilalagay, saan ba ilalagay yung mga building para sa mga pabahay, saan yung area, saan yung site, kung saan maglalagay ng mga
mga infrastructure para doon ilagay yung mga tawag dito, yung market, Yes. yung ano ba diyan, yung saan magbebenta, Lahat ng facilities, mga yes. facilities, saan yung mga agriculture area diyan. So dito po natin matutukoy sa pamamagitan ng paggawa ng comprehensive land use plan. So I hope na yung lahat ng mga municipalities ay magtulungan po, no? Makipagtulungan po with our agency, with MHST Provincial Office para po matapos po sa lalong madaling panahon inshallah itong CLUP ng bawat munisipyo. Then katunayan po ay nagsimula na po tayo ng technical assistant last year sa tulong ng mga staff from the regional office, of course with the staff of provincial office, na makapag-orient po sa lahat ng 8 munisipyo. Kasi kung titingnan po natin, after the election, dito pa po nalagyan ng talagang masasabi natin na nakalagay ng MPDC o Municipal Planning Development Officer ang bawat munisipyo. So, by contacting them, sila po yung kasangga o makakatulong po natin sa bawat munisipyo na gagawa po nitong CLUP kasama yung municipal engineer. So, alhamdulillah, nakausap na po natin sila, nakapagpulong na po at meron na po tayong mga schedule ng mga activities at nasabi po natin sa kanila kung paano po tayo napag-usapan din po doon, kung paano po tayo makikipagtulungan sa kanila para po matapos itong comprehensive land use plan sa lalong madaling panahon. Yes, that's right. Ganun ka-importante yung ating comprehensive land use plan dahil dyan po nakaangkla, no? Dyan nakabase ang lahat ng isasagawang pag-unlad, development. Gamit yung ating kalupaan sa ating bawat probinsya, bawat munisipyo, kaya't mahalaga pong matapos at magkaroon sila ng approved comprehensive land use plan, inshallah. At sa ngayon, PD Salik, kakabalay na PD Salik, ilang housing units na ba, no? Sa SGA ang ating naipatayo, na-establish at ilang training centers na rin sa SGA. Okay, Sa ngayon. Okay, sa Cotabato City po, meron po tayong 100 units na na-turnover. Natapos na po yun, alhamdulillah. Mashallah. Then may incoming pa po na I think mga 100 din po na hindi pa po nasisimulan. Yeah. Then we have also, I think, isang training center na i-turnover na po. Meron po tayong isang Meron yan sa... sa Cotabato City. Yes, Yes. sa Baguados po. Yun yung nakasabay nung BFD. Yes, yun. 6th BFD. Yes, ganun. So, meron pang ongoing na I think mga 3 or 4 na training center dito sa Cotabato City at isang covered court dito sa Cotabato City. Sa special geographic area naman po, sa special geographic area naman po is meron po tayong Isa yan sa mga naunang na turnover, yes, ano? Kabalay na RIA. may na-turnover po Kung sa ating maalala. Upper Pangangkalan, 50 units. Upper Pangangkalan and Lower Pangangkalan, 50 units. Okay. Kaka-turnover lang po natin. Yes. Kasabay ng ating 7th BFD. Yes, 7 BFD. Then yung sa Simsiman, 50 units din po. Pati That's Buriken, 50 units din po. Then meron din po tayo na turnover sa Nabalawag Municipality na Yeah. 50 units din po. Correct. Then sa Kadayangan is 50 units din po. So may ongoing po tayo ngayon sa Old Kaabakan na 50 units, 25 units sa Malidegaw, 25 units sa Kapalawan, Wow. at may incoming pa po inshallah. Ito yung mga pending na ngayon lang po na kwan. Inshallah may incoming pa po inshallah sa ibang municipalities. Sa Patot meron din po ongoing. And we are hoping inshallah na kung madagdagan yung mga pabahay natin inshallah is madadagdagan po yung mga beneficiaries at saka mga munisipyo na ating papatayuan ng bahay inshallah. That's right. Mashallah, alhamdulillah. Okay, so yun po. Ano? Yung ating malalaho PD Salik, yung kabahayan dyan sa may Pangangkalan, upper and lower, napakaganda ng mga bahay dahil elevated, no? Yung ating bahay para ho mailaban itong mga bahay na ito sa pagbaha. Yes. Dyan sa mga lugar na yan. So yun yung kagandahan po ng mga design po natin. Salamat po sa Planning Design Division ng Yes. PDD sa pangunguna Engineer Bisan na talagang pinag-aaralan po yung area ng pinapatayuan ng bahay. Which is kung ano po yung nababagay doon sa area. Kasi alam natin na Maguindanao is a area of flood. Yes. So ang tinitingnan doon is ano ba yan, maabot ba siya yan ng tubig o di kaya ay hindi siya maabot ng tubig Tama. kapag tataas yung tubig. So yan po Yes. yung kina-consider ng agency natin na
klase ng bahay na ipapatayo para sa ating mga constituent. So tumutugma talaga yung mga disenyo ng ating bahay doon Yes. sa area kung saan sila pinapatayo. Ayan. And aside from that, of course, yung nabanggit ko kanina, yung Transitional Development Impact Fund o TDIF na ginalodge po ng ating mga butihing mga member of the parliament sa atin, kagaya po nung mga training centers, yung mga covered court, kasama po yan sa ginalodge po nila ng mga proyekto sa atin po. That's right. Naalala ko pa yung isang training center. Saan banda yun? Sa ano pala yun? Somewhere sa may Maguindanao del Norte pala yun. Diyan sa may Sultan Kudarat. Sa ngayon, may nakumpleto na ba tayong training center sa SGA? Sa SGA po, may nakumpleto po tayo ngayon sa kay MP Said Sarindab sa may Simsiman. Simsiman, So I okay. think this month or in Ramadan inshallah is magkakaroon po tayo ng turnover kasi tapos na po yun. So mag-schedule lang po yung turnover inshallah, nakadepende po sa bakante ng ating mahal na Director General inshallah. So Yes. yun po, yung ibang mga training center na natapos na. Then yung iba is ongoing pa po yung paggawa. Ongoing pa. Ayan, ang kahalagahan naman itong training centers na ito na pinapatayo natin is para doon sa mga capacity enhancement ng ating every sector ng ating Yes. komunidad. And of course, Ayan. dito sa Cotabato City, meron pong TDIF training center, ang mahal natin na Chief Minister, na binigay po sa Cotabato State University. Alhamdulillah. Sa CSU. Kailangan nyo ng CSU for their training activities. Yes, mashallah. At yun ho ang mga natatanging mga proyekto na naibigay na ng MHSD, naigawad na sa ating mga beneficiary yung ibang mga housing units, at to be turned over na yung ating training center sa ating nararapat na mga beneficiaryo at caretaker ng ating mga training centers na ito. Inshallah, malapit na po yan. So, dito po, kabalay na PD Salik, sa ating implementasyon ng ating mga programa, mga proyekto sa SG at Cotabato City, may mga hamon ka bang na-encounter? May mga challenges ba kayong kinaharap ng inyong team sa pagsasagawa ng mga activities at implementation ng mga programang ito? Of course, doon sa mga kinakaharap po natin sa ating pag-implementa ng ating mga proyekto, unang-una, of course, yung pag-implementa ng mga pabahay natin, yung mga inevitable na mga rason. For example, is climate reason. Hindi makontrol yan, Hindi yes. makontrol yan. Sometimes may bagyo, so yung mga contractor natin, of course, hindi nila isusugal yung buhay nila. Kapag Yung mga laborers nila. yes, Oo. hindi nila isusugal yung buhay nila na tapusin yung ituloy yung trabaho kahit na alam natin na delikado yung buhay nila. So yun yung Yun yung yung mga pinaka natural calamities. May mga man-made calamities naman na tulad ng rido, peace and security. peace and in the security, yes. Yung mga rido, kapag may rido, of course, minsan na-stagnant yung, na-hampered yung proyekto po natin, yung implementation ng project po natin. Kasi baka naman madamay po yung... tumatagal naman completion, Yes, minsan, yun yung dahilan nung kwan. At saka, of course, the reality is yung ibang mga contractual, hindi naman lahat po, is yung budget nung contractors na supposedly dapat yes, yan, dapat tutukan po nila yun. So we are hoping na yung lahat ng contractor po natin, once we get the project, na dapat we assure na meron po tayong fund And you're doon sa committed to project. complete the project on Isa time. po yan sa pinanumpaan po ninyo na kung nakuha may po yung kontrata proyekto at tayo. saka may kontrata po. Correct. So kung may fund po doon nyo po ibigay o di kay hulog o ubusin yung fund na nakuha ninyo doon sa proyekto na nakuha po ninyo. Kasi ang opisina po ang kawawa. So I hope Opisina we and hope our beneficiary na naghihintay. yes, yun po. We hope that we can help each other. Hindi naman po mahirap ang office namin na tawag dito, makipagtulungan. Yun naman po ang utos ng pananampalatayang Islam is makipagtulungan. Totoo. Pero kung talagang sinasagan na, parang sinasadya lang na hindi mo implementa, although tinulungan ka na, pero wala pa rin. Usapan. So, ibang usapan na po yun. Kahit sino man po na tao, pag ganun is, magsasawa rin po. Yes. At may hangganan ng mga bawat bagay, Yes. no? PD Sally, kaya how about your mobilization ng inyong team? Yes, of course. Okay naman? Mobilization ng team naman, okay naman so far kasi alhamdulillah, most of the area na pinapatayan po natin ng bahay is accessible naman po. Yun. May road. Alhamdulillah. At sa pagdating ng barm, alhamdulillah is parang konkreto na, no? Naging concrete na yung mga daanan, hindi kagaya dati na mahirap pasukin yung iba kasi rough road masyado, minsan hindi nakakatuloy yung sasakyan. But now, alhamdulillah, by the barm at saka ginawang rason ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang barm na
malagyan ng kalsada, concrete road, yung mga area po sa loob ng special geographic area. Mashallah, alhamdulillah. And of course, kasama rin po sa challenges po natin na hindi po enough yung mga proyekto natin, yung mga housing natin. Yun. As we can see, as Marami pa. as what you said earlier po, na may mga backlogs po tayo. Imagine for the entire region, ang naipatayo lang po natin o naaprubahan na bahay, in MHST lang po, ha? Yes. 5,000 plus. Yes. So how much the backlog? 5701. Ang Yes. ating housing needs ay 315,000. 315,000. 323. So, okay. So, ganun po karami. So, Hindi pa lang 315,000. So, hindi na 5% yung naipatayo po ng MHST na housing. So, dahil sa konti lang po yung naaprubahan na housing, sometimes in every province is 50 units lang. So, mabagal po yung pagbigay po natin. So, yun po yung pinaka-challenge natin. Pero, alhamdulillah, at least, wala yung syakartum la azidan nakum. Kung kayo ay magpapasalamat kay Allah, ay daragdagan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang inyong mga biyaya. Kung hindi man ngayong taon, Baka sa next susunod na inshallah. taon, So inshallah. gradually at least may nakukuha po yung mga constituent po natin, yung mga needs, yung mga tao po natin na nangangailangan ng bahay. That's right. And kasama po rin po sa challenges po natin na kinakaharap is yung si LUP, ng bawat LGU of course, since nabago po ang mga municipality natin. Totoo yan. Parang na-challenge po namin yung aming sarili. Hindi po kagaya ng ibang mga probinsya na meron na po silang para bang Established na sila. So kumbaga pa meron na silang, hindi sila mag-back to zero. Tayo po is mag-umpisa po tayo sa scratch. Then Totoo. talagang, pero ang kagandahan naman nito, alhamdulillah, is tayo pa po yung gagawa nung comprehensive land use plan mismo po. Kamusta So, naman ang response ng ating local government units? Alhamdulillah, regarding po sa response ng local government units, is responsive po sila dahil before po natin pinatawag yung lahat ng mga assigned person po nila, yung MPDC nila sa municipal engineer nila, is binisita po natin sila, yung mga mayor po natin. Kung wala po yung mayor, is yung mga administrator po nila. Yes, So yes. kinausap po natin sila, in-explain po natin sa kanila kung gaano po kahalaga itong si LUP na ito. Hindi lang po nakafocus sa pabahay ang MHST, kundi kasama rin po itong si LUP na Tama. pinufokusan po ng MHS, ng agency Yes. po natin. We also nung- empower our local government Yes. units as our So partners. nung nalaman nila ito, gaano kahalaga itong si LUP, naging responsive sila. So naging active sila. No? Yun. Kasi one of the challenges also is sa mga bawat municipality, hindi sila makapagbigay ng mga permits. All kinds of permits. Kasi wala silang CLUP. Wala pa nga. Kung walang Yes. CLUP, wala rin zoning ordinance. Yes, walang zoning ordinance, walang permits, yung mga business permits hindi sila makapagbibigay. So that's why napaka-challenge po sa provincial office ng SGA Cotabato City. Yes. Hindi kagaya dito sa Cotabato na meron ng established, pero sa SGA, alhamdulillah, yan po yung challenge na nakikita po namin na talagang in ourselves sa provincial office po ng SGA Cotabato ay gina-take serious po namin sa Yes. amin na dapat mabigyan ng pansin itong paggawa ng comprehensive land use plan. That's right. And nako, baka ang mangyari nito ay mas mauna pa kayo makatapos, no? At magkaroon ng approved comprehensive land use plan compared doon sa mga munisipyo matagal nang established at matagal nang nabuo. Nako, isa yung challenge para sa ating mga partners, no? LGU partners dyan sa may special geographic area in the other municipalities or provinces ng ating rehiyong Bangsamoro. Ayan. So aside from that, how about dahil sinabi ni PD Salik na hindi pa nga sila makapag-issue ng mga permits, no? Hindi pa sila kumbaga deputized, na ganyan dahil wala pa silang comprehensive land use plan. So sa ating regulatory function, no? Kasi you also have regulatory function sa ating so sa sa regional office pa, no? Yes, so mayroon ganun po na senaryo, mayroon pong ganun na case na may kumuha po from Malidigao, since the Malidigao is part of special geographic area BARM. So hindi po sila binibigyan ng pikit dahil po na-turn over na yung mga municipalities at saka may municipalities na po tayo. So ang regional office po, the TRS, will grant the certificate sa mga hihingi ng mga zoning ordinance po.
So ganun po yung sa That's ngayon. it. Correct. Oo. So, for information of everybody, kapag meron po kayong mga pangailangan ganyan, diretso lang tayo sa MHSD Regional Office. For those permits na kailangan natin for establishment of real estate projects dito po sa ating probinsya ng Special Geographic Area. Ayan, Kabalay Naria, do you have questions kay PD Salik? At may mga nalalapit na activities kayong pwede gustong i-share para sa ating mga kabalay? May upcoming kayo na radyo, activities sa nanonood ng SGA? live stream? Mhm. As of now, Aside from yung current or yung regular na monitoring ng mga projects. as of now wala naman pong Wala pa, kasi okay. ang tayo is we are implementer only. Hindi po tayo kagaya nung mga ibang mga ministry na halimbawa MSSD na may ipamimigay po sila ng mga basic services. Yeah, automatic yun ba meron Yes. na? Oh. Automatic Alright, na, so, yes. so wala pang Naapektuhan. malalapit na mga training centers or pabahay na Wala. naka-plot ng Turnover. I think yung wala isang pa. training center mo na May isang nabanggit training din. center po. But there you go, there you go. we have no schedule yet since na yung director general po natin is meron po silang official travel po. Apa. So inshallah, And our officer in charge yes, also. yes. That's right. Okay. So there you go. Talaga namang busy at marami ring naiaambag talaga itong ating Ministry of Human Settlements and Development sa Special Geographic Area. Ganun po ka-busy. At talaga pong minomonitor ng ating Provincial Office sa SGA ang development ng ating bawat proyekto sa kanilang area of jurisdiction. Led by, of course, our Provincial Director Hamza Salik. 10 ng kanilang mga inhinyero, mga HHRO, no? Teka nga muna. Ilan kayo sa MHSD SGA sa ngayon? Actually sa ngayon po is 8 kami. 8. Isa lang. para sa Ang bawat composition munisipyo. mo. Walo po Ikaw, ilan ang engineers mo? We have 3 engineers, Okay. 1 HRO and HHRO, 4, Then- 5. Admin. admin. 8 or 9. Then 4 na admin and liaison. Okay, So I there you think 9 go. or 8. And your office is nariyan pa rin sa tabi ng ating opisina sa MHSD Regional Office. Diyan po sa Rosary Heights 7. Tabi lamang ng COA Barm. Ayan. So naibigay na, I believe, ng ating guest ngayong 258 episode ng ating programang MHS Delivers ang mga detalyeng dapat nating malaman mula sa kanya. Ngayon, nais nating marinig ang kanyang panguling mensahe para sa atin, sa ating mga tagapakinig, taga-subaybay para sa episode na ito. Kabalay na Pili Salik, ang inyong mensahe? Panghuling mensahe? Yes, for our episode Okay. today. So, my last will and testament. Closing remarks. Okay. So, ang aking huling mensahe, unang-una is magtrabaho po tayo kung ano po yung task at sa responsibility na binigay sa atin, tinanggap po natin sa opisina, is gawin po natin para kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil doon po tayo bibiyayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bawat isa sa atin is may kanya-kanyang task o di kaya responsibility. That's right. So it is like a bricks na kumbaga yung bricks sa bahay o di kaya yung parts ng bahay, ang bawat isa diyan is may kanya-kanyang Silbi, function, oo, may may silbi. So hindi mo pwedeng sabihin na walang silbi si ganito, si kolom. Kasi may hirapan si bahay kung walang kolom. Totoo. Hindi naman pwedeng walang roof kasi paano naman yung pagkapag-uulan o di kaya ay mainit Naging bakit, masyado. oo. So yun yung silbi ni roof. So ganyan din tayo sa isang office, sa isang organization, bawat isa is may silbi. Totoo. So kung ang isa doon ay iiwan niya yung kanyang responsibility, hindi niya gagawin yung kanyang responsibility o ano man yung gawin niya, is maapektuhan yung buong bahay. Totoo yan. So kung masisira si foundation, masisira din ang buong bahay. Kung masisira si door, so kahit sino pwedeng pumasok. Totoo yan. Okay, pupasukan din Wala ng, nang seguridad. ng hangin o di kaya ano dyan na pwedeng makapasok. So, ganyan kahalaga ang parte o responsibility o task ng bawat isa bilang isang parte ng isang bahay. So, yun po. Maraming salamat po. Unang-una sa ating Chief Minister, of course, sa ating yumaong former minister si Attorney Hamid Amidin Bara, rahimahullah, at sa ating bagong OIC Minister Sir Aldi Nasiri, at sa ating manguda na Bangsamoro Director General. Forever manguda. Yes, forever manguda. Ustad Ismail Ibrahim. Yes. At sa lahat ng mga staff sa region at 10 ng aking mga kasamahan sa Provincial Office ng SGA, syukran, maraming salamat po. Naway
pagtibayin natin ang ating kapatiran sa pananampalatayang Islam at gawin natin kung ano man yung mga naibigay sa atin ng mga task and responsibility, dahil doon po tayo tatanungin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom. Totoo. Maraming salamat, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napakaraming salamat sa ating Provincial Director ng MHSD Special Geographic Area, PD Hamza aka Kardawi Salik, sa kanyang pakikibahagi sa ating episode ngayong araw na ito at pag-share ng mga information at mga details na dapat nating malaman mula sa mga programang itinataguyod ng MHSD sa Special Geographic Area. Kabilang na rin po dyan ang lungsod ng Cotabato. Mashallah, alhamdulillah, napakarami na rin na-establish ng mga housing units at training centers sa SGA based on our discussion with PD Salik. Katawa po yun, lahat ng ito ay ginagawa natin hindi lang pagtulong sa ating mga kababayang Bangsamoro, kung hindi ultimately to please Allah subhanahu wa ta'ala. At dahil dyan, tapos na ang ating MHS discussions ngayong araw na ito at tayo ay tutuloy na. Saan nga ba tayo tutuloy? Sa ating huling bahagi ng ating programa, ang KKK. Ano nga ba ang tatlong katanungan, magic 3 questions ang ating kabalay na si Ria na inyong sasagutin ng tama? Ayan, kabalay na Ria, ibigay mo ng 3 questions. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At narito po tayo muli sa segmentong KKK kung saan inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng ating programa ang posibleng magpapapanalo sa inyo ng 100 peso load. Syukran po sa lahat ng nag-chat sa ating live stream. Hindi ko alam na makakatanggap tayo ng stars. Hindi ko alam na open yun sa Ay, may stars pa tayo? I didn't know that. Oh. Learn something new every day. Masya Allah. At sa mga nakikinig ngayon, marami silang natutunan na bago ngayong araw na ito. Gaya ng, ang total na pabahay na napatayo na ng MHSD sa Special Geographic Area. Nako, dapat alam niya yan sa discussion natin kanina. Diba? Nagsimula tayo, mahirap yung tanong, di ba? So, Gaano karami na, gaano karami ng pabahay ang napatayo ng MHSD sa Special Geographic Areas? Binanggit ni Pili Salik yan, isa-isa sa ating mga proyekto sa iba't ibang lugar sa MHSD. Sa SGA. SGA. Iba't ibang lugar ng MHSD. Yes. Second question, magbigay ng isang lokasyon sa SGA na napatayuan na ng training center ng implemented by the MHSD. So, ulit, isang lokasyon sa SGA na napatayuan ng MHSD ng training center. And ang ating last huling question. katanungan, ilang municipalities ang nasa SGA? Ilang municipalities ang nasa SGA? Okay, clue, may kanta pong ganyan. Kaya ko lahat man ng numero, may kanta siya eh. Padoble-doble. Padoble-doble ba? And with that, yun po ang ating segmentong KKK. Muli, unang tanong, ilan ang total na pabahay na napatayo ng MHSD sa SGA? Second question, magbigay ng isang lokasyon sa SGA na napatayuan ng MHSD ng training center. At pangatlong katanungan, ilan ang munisipyo na nasa SGA? Ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. Muli, 0955-799-4778. Okay, there you go. Text na ng inyong mga tamang sagot sa number na binanggit ng ating kabalay na si Ria para sa inyong pagkakataon na manalo ng ating mga papremyo. Importante rin po yan. Magagamit talaga ang ating premyo sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay. Ayan. Thank you, kabalay na Ria, sa ating KKK, ang last part ng ating programang MHS Delivers. At dahil dyan, bago tayo magpaalam sa ating episode ngayong araw, mangyaring basahin natin yung ating mga comments sa ating Facebook Live. Kabalay na Ria and Kabalay na Hamsi. Nagsimula kay Sir Alexis Beltran na nag-send ng 10 stars. Paano kaya ito makuha ang kapalan? Ito. Thank you so much. Does this count as a donation to the... Hindi ba nagkamali ito? Pa-add, please. Sir Alexis? Na sinundan ni... Yes, na muna sa aking end, Sis Rapilio Ibrahim. Assalamualaikum, watching from SA. Napakalayo mo na, Kabalay na Hamsi. Ang sa akin nakasunod ay si Janay Saki, Yeah, ang si baby ng MHSD. Kung ako ang bunso, siya ang baby, kahit na hindi kami ang pinakabata sa ministry. Forever baby naman to. Ang sabi ng Assalamualaikum from PO Maguindanao del Norte. Yan. And of course,
ang ating kabalay dyan, ang ating intern sa opisina Oh. at highlight. Sana tanggap ng ating ng inyong mga friends ang highlight na yan. Oh, yan siya? Yan siya, Aaron J. Usman Torilla. Usman pala ang middle name mo, ha? Iho. Ayan. And then, of course, we also have Sir... Oh, tinan mo, Sir Swart. Tuloy mo na kung sinong Yes, naisip mo sa iyo. sa akin si Ma'am Anisa, tama siya, mga matumpis. Tayo naman ang forever matumpis. Always. Based sa statement ni Ustad Anisa. Thank you so much, Ustad Anisa. Andito rin si Director ng TRS, Swart Wahab. Makatahan ng umaga sa lahat watching from TRS. Thank you so much, Sir Swart, for watching our program today. Yan. And we also have Nusaira, ang better half ng ating Provincial Director ng MHSD Basilan. Salamat mga kabalays watching from a distance. Kung sino si pinagalingan ng from a distance, no? Oh, diba? Timing Marami talaga rin eh. ako Nahulog sa talaga sa inyo eh. And green. Okay, sige. And then, Yes, na sinundan ng ating Queen Mother of CLUP, Ma'am Engineer Muslimake Abu Sama ENP. Makatahan ng umaga mga kabalay, mga kabangsamoro. Makatahan ang umaga rin sa iyo. oh, and then yung nabanggit niya yung kakaiba yung boses mo. Na sinundan niya natin, Ma'am, parang kakaibang boses ng pinakamaganda nating ICS head. Bahala na yung kakaibang boses. Basta may pinakamaganda. Okay na yun. Okay na pakiramdam ni Ma'am Sally. Okay na, para nabutan ako ng mga 10 snip. Mga ganyan. Sige. At bumibisita rin ang ating kabalay na Information Officer ng BWC. Ang super active na IO ng Bangsamoro Women Yes. Commission. Wala rin kapaguran to. Sahara Kamaong Ali. Shoutout mga kapatid from Davao, BWC BARM. Mashallah. Tinawag na kambal si Ate Sally. Yes, kambal ko po ito. At Yeah. nag-greet ng Happy World Hijab Day Awareness 2026. That's mga right. kabalay. Same to you. Kabalay na sa. Thank you so much. At ang aming pangako sa iyo ng last episode namin, binanggit talaga namin ang Bangsamoro yan. Yes. Ang ating World World Hijab Hijab Day, Day. WHD. And of course, ang Ma'am Sal. ating... Sa iyo na Sa'yo yan. na to, Ma'am Sal. ano yan? So, yung last commenter natin, sa inyo, sa kanya na. Ito pa, kay DG, Director General Ismail Ibrahim. Salamat sa nagkanusa ng mga manisa ng mga gwapo. Kalinyan ko na, sir. Yung mga Kanyang mayago. sinundan. Oo. Nasinundan naman ng... sino pa? Si Sir DJ pa rin, ang sabing, forever manguda mambo. That's right. Correct. Hindi talaga nawawala pagkamanguda na yan. Pag Yung last comment pinag-usapan niyang siya. parang hindi ko kayang basahin. Matumpis meaning chismosa. Yan, naghanap kami ng mga mga balitang, dapat naman yung balita, no? Talaga po mga chismosa tayo. News for news. Okay. Thank you so much sa inyong mga comments sa ating Facebook Live ngayong araw na ito. At dahil nabasa na ho namin ang inyong mga mensahe para sa ating lahat ngayong episode natin, kami ho ay magpapaalam na sa ating episode ngayong araw na ito. Again, today is February 5, 2026 and the 17th of Shaban 1447, and this is our 258th episode ng ating programang MHS Delivers. Sa ngalan po ng ating napakamabait at napaka-supportive na leaders sa MHSD, nariyan ho ang ating officer in charge and Deputy Minister Aldi Nasiri na na-take over po noong mawala ho ang ating Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara, and nariyan din po ang ating ever active Director General sa MHSD, Ismail Ibrahim, at sa ngalan nina. Ako po ang inyong lingkod Bangsamoro, Joeria Bintemran Muhammad. At ako po nilingkod Bangsamoram Sari Palat sa ating mga kasamaan sa ICS, Sir Datinos A. Daud, Sir Almansur S. Ugaw, Ma'am Jasmine A. Langet sa ating OJT or intern na si AJ. Maraming salamat. At also sa technical side ng DXMS, Sir Jeffrey. Maraming salamat po sa pagsama sa amin sa episode na ito. Yes, that's right. Thank you so much sa inyo. Kabalay na Rian, kabalay na Hamsi. At ito ho ang inyong lingkod, Salembay Abdullah na palagi pa rin nagpapaalala sa atin na gawin ang ating bawat gawain ng may optimism, pagmamahal, at syempre, mayroong kasiyahan. At gabay ang ating mga hashtag na Hashtag trabaho ko, ibada ko. Hashtag work with excellence and perfection. Hashtag our home, our dream. And hashtag building community, building ummah. Wabillahi taufiq wal hidayah. With Allah comes all success and guidance. Kami ho'y nagpapaalam na at palagi pa rin bumabati sa inyo ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sumainyo ang programang MHS Delivers mula sa inyong mga kabalay na tagapagbigay impormasyon ukol sa mga tulong at serbisyong teknikal, pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin B. Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Abdul Rauf A. Makakuwa. MHS Delivers. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito.